Ang kakanyahan ng makitid ay isa sa mga pangunahing guild na itinatag 50 taon na ang nakakaraan sa panahon ng Outcall. Itinatag sa paligid ng pamilya ni Uyena, ngayon ay naging isang malaking guild na may kakayahang maimpluwensyahan ang bansa. Gayunpaman, ang Deputy Guildmaster ay kasalukuyang nakakakuha ng momentum, at kahit na ang lehitimong tagapagmana ay nakakaramdam ng pagbabanta. Patuloy akong nag-isip na hinulaan na ang hindi pangkaraniwang pakikilahok ni Uyena sa aktibidad ay marahil sa kadahilanang ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig kong sabihin sa pamamagitan ng sinabi ng labis, kaya nilinaw ko ang aking hangarin. Masasabi ko sa iyo ang kahinaan ng mataas na ranggo na monster, ang bundok na tyrant. Ito ay nagulat kay Uyena, kahit na ginawang medyo natigil ang kanyang pagsasalita. Nang walang pag-aatubili, sinabi ko sa kanya, ang Mountain Tyrant ay may isang maliit na asul na sagisag sa sakong nito, pag-atake doon ay hindi ito mabubura. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay hindi libre. Kapag ang gawain ay matagumpay, nais kong makakuha ka ng isang Desierto Eagle mula sa mahahalagang armory. Pagkatapos ng lahat, ang iyong guild ay nagmamay-ari ng armory na iyon. Nagtataka si Uyena tungkol sa aking batayan para dito, o kung mayroong anumang data ng corroborating. Sa ganito, mahinahon akong ngumiti at sinabing hindi. Agad na, si Uyena ay tumahimik, nang hihinayang kung bakit siya nag-abala sa akin, pakiramdam na ito ay isang kumpletong pag-aaksaya ng oras. Ngunit tumawag pa rin ako sa kanya, iginiit na dapat niyang pagkatiwalaan ako. Sa isang sulyap ng isang mata, umalis si Uyena. Kung magtitiwala siya sa akin minsan, siya ay magiging aking kaalyado sa hinaharap. Pagkatapos umalis, si Uyena ay hindi pumunta sa kaganapan, sa halip, nagpunta siya sa isang liblib na lugar at nakipag-ugnay sa sekretarya ng guild, na nagtuturo sa kanila na maghatid ng isang mensahe sa pangkat ng diskarte ng Tyrant ng Mountain. Sa panahon ng operasyon na ito, bigyang pansin ang asol na sagisag sa sakong nito, maaaring ito ay mahalaga spot. Matapos sabihin ito, si Uyena ay nadama na walang kabuluhan. Ang mga araw ay lumipas sa isang kumurap, at iniisip kong makita kung makakakuha ako ng ilang paunang pagbabayad mula sa paaralan, ngunit nang buksan ko ang bangko ng kubo, nahanap ko ang aking sarili ng malalim. Utang ko ang paaralan na $300,000, isang numero na gumawa sa akin na masira sa isang malamig na pawis, dahil ang 300,000 ay ang maksimum na limitasyon ng pautang para sa mga mag-aaral ng kubo. Nagtataka ako kung ano ang nagawa ni Kim. Syundong na gumastos hanggang sa 3,000 lamang mula sa 300,000. Sa rate na ito, hindi sa banggitin ang pagbabalik sa aking orihinal na mundo, babayaran lamang ang utang ay panatilihin ako rito ng buong buhay. Tila wala akong pagpipilian kundi ang kumita ng pera habang nagiging mas malakas. Sa ngayon, ang isa ay namumuhunan sa mga tower at dungeons. Hanggang sa araw na ito, ang mga towers at dungeons ay patuloy na lumilitaw sa buong mundo, at ang mga guild na natuklasan at matagumpay na malupig ang mga ito ay maaaring tamasahin ang paggamot na katumbas ng mga kumpanya. Ang pamumuhunan ng maaga sa mga pagbabahagi ng isang guild, kung pupunta sila sa publiko, ay magbubunga ng mga pagbabalik sa Astrin o Maya. Kahit na alam ko kung aling mga guild ang pupunta sa publiko sa hinaharap, wala akong kapital na mamuhunan, kaya kailangan kong iwanan ang pamamaraang ito sa ibang pagkakataon. Kaya, ang tanging pagpipilian ko ay ang pangalawang ruta, pumunta sa mga bakuran ng Pangangaso upang manghuli ng mga monsters para ibenta ang mga materyales. Hindi tulad ng mga tower at dungeons, ang mga bakuran ng Pangangaso ay kilala na mga mapanganib na lugar kung saan ang pagbebenta ng mga bangkay ng monster ay maaaring mabilis na kumita ng pera. Ngunit ang aking kasalukuyang antas ng kakayahan ay lumampas lamang sa isang may sapat na gulang na lalaki, at kahit na gumagamit ng SP para sa pagpapahusay, ang aking hand-on sa pagsasanay ay hindi may kakayahang makitungo sa mga matigas na balat na monsters. Habang nag-iisip ako ng mga solusyon, isang bagong mensahe ang lumitaw sa aking computer. Biglang umalangaw-ngaw ang dormitory doorbell, at sinabi ng taong naghahatid sa labas na si Uyena ay nagpadala sa akin ng isang pakete. Nagulat ito sa akin, bakit niya ako ipapadala sa akin? Agad akong lumabas upang suriin. Sa labas ay isang malita, at pagkatapos ng dahan-daang pagbukas nito, ang mga nilalaman sa loob ay nagulat sa akin. Sa katunayan, dahil sa ipinadala ni Uyena,
Sa susunod na araw ay nagpunta ako sa mga bakuran ng Pangangaso sa lalawigan ng G. Hindi ko inaasahan ang mga kawani sa Pangangaso ng lugar ng paglilipat upang maging magalang matapos kong iulat ang aking pagkakakilanlan bilang isang mag-aaral na kubo. Matapos lumabas ng portal ng paglipat, diretso ako sa opisyal na Pangangaso ng lalawigan ng G Province. Ang mga bakuran ng Pangangaso dito ay karaniwang mababa sa antas ng panganib, kaya sikat ang mga ito sa buong taon, kasama ang mga dayuhan mula sa buong mundo na darating. Naglalakad, ang kalye ay puno ng mga taong naghahanap upang makabuo ng mga koponan o pangangalakal pagkatapos ng kanilang mga hunts. Nakakakita ng eksena sa harap ko, naalala ko na kailangan kong maghanap ng ahente upang ma-maximize ang aking kita kapag nagbebenta ng mga materyales sa Monster. Akala ko baka maghanap din ako ng malapit sa isang tao. Noon lang, isang lalaki ang lumapit sa akin ng aktibo. Nang marinig niya na talagang naghahanap ako ng isang ahente, mabilis niyang ibinigay sa akin ang kanyang card sa negosyo. Sinulyapan ko lang ito, ngunit ang kanyang pangalan ay nakakuha ng aking pansin. Park Soo-hyuk ng SH Entertainment. Hindi lamang siya magiging pinakamahusay na ahente sa H bansa sa hinaharap, ngunit pinakamahalaga. Sa orihinal na kwento, siya ang ahente ni Kim Soo-ho. Matapat na sinabi ni Park Soo-hyuk, binuksan lang namin. Ngumiti ako at binati siya, hindi inaasahan na mag-sign isang kontrata sa kanya sa susunod na segundo. Ang mundong ito ay nasa mga unang yugto pa rin ng nobela, at ang pagbubuo ng magagandang relasyon ng maaga sa mga magiging sikat sa hinaharap ay isang mabuting pamumuhunan din. Natagpuan ang isang ahente, pagkatapos ay nagpatuloy ako sa Pangangaso, at sa aking sorpresa, pinili ni Park Soo-hyuk na sumama. Karaniwan, ang mga ahente na walang mga kotse ay pipiliin na maghintay sa labas ng mga bakuran ng Pangangaso. Kasabay nito, nakilala niya ang isang hobgoblin mula sa isang bakas ng paa, na naglista ng mga katangian at presyo ng merkado, ngunit ang halaga ng merkado ng hobgoblin ay hindi mataas. Pagkatapos ay itinuro ko ang bakal na ligaw na bulugan sa ilalim namin at tinanong si Park Soo-hyuk tungkol sa presyo nito, na natakot sa kanya nang biglaang hitsura nito. Sinabi niya sa akin na marahil ay hindi ko mahawakan ito dahil ang mga normal na baril ay hindi maaaring tumagos sa balat nito. Pakinggan ito, masayang handa akong subukan. Ang kahinaan ng tyrant ng bundok na ibinigay ko kay Yuliana, sinundan niya talaga ang aking impormasyon. Kahapon, natanggap ko rin ang bagong sandata, isang agila ng disyerto, na ipinadala niya, at ginamit ko rin ang SP upang magdagdag ng isang tiyak na setting. Sa susunod na segundo, pinaputok ko ang bakal na ligaw na bulugan ng walang pag-aatubili, at ang pagbaril ay madaling tinusok sa pamamagitan ng monster. Sa pagtingin sa bakal na ligaw na bulugan na nakahiga sa lupa, ang mga mata ni Park Soo-hyuk ay napuno ng hindi paniniwala. At ang setting na isinulat ko ay ito, ang mapanirang kakayahan ng pagpapalakas ng kapangyarihan ay pinarami sa tuwing pinapatay ng disyerto ang kaaway sa isang solong suntok. Hindi ko inaasahan na ang bagong sandata ay gumanap ng maayos, na nalulugod sa akin. Ang aking tumpak na pagbaril ay agad na nakakuha ng paghanga sa Park Soo-hyuk. Sandali akong tumugon sa kanya, ngunit sa susunod na segundo, lumingon ako at nagpatuloy sa pagpapaputok. Hindi maintindihan ni Park Soo-hyuk kung bakit ko ito ginagawa, ngunit kasunod ng direksyon na binaril ko, ang itim na pelican sa itaas ng malayong bangin ay nabaril na. Nagtataka si Park Soo-hyuk kung nakikita ko ba talaga. Tiwala, sinabi ko kay Park Soo-hyuk na ang nakikita para kay Miles ay napakadali para sa akin. Ang pagpatay ng dalawang monsters, iyon ay para sa ngayon. Marami itong pagsisikap, ngunit sa wakas ay tinipon namin ang dalawang monsters. Nagtataka ako kung paano dalhin ang mga ito sa labas ng mga bakuran ng Pangangaso. At si Park Soo-hyuk ay hindi ako nabigo, naisip na niya ang lahat. Magbabayad siya para sa isang koponan ng pagsadjep na darating at dalhin sila at bibigyan ako ng pagbabayad bukas. Naririnig ito, kumpiyansa kong iniwan ang bagay na ito upang ay parada ang Soo-hyuk at nagpasya na makatrabaho lamang siya sa hinaharap. Noong una akong dumating dito, sinabi ko kay Park Soo-hyuk na ito ang una kong Pangangaso, at ngayon ay na-curious siya sa kung ano ang pinlano kong gawin pagkatapos matanggap ang pagbabayad. Sa hindi inaasahan, sineseryoso kong sinabi na nais kong mamuhunan, na iniwan ang Park Soo-hyuk na nagtaka, napagtanto niya na hindi ako parang isang tipikal na teenager.
Nang gabing iyon, nang bumalik ako sa dormitoryo, ang unang ginawa ko ay ginamit ang natitirang pera upang bilhin ang lahat ng mga pagbabahagi na maaari kong gawin ng isang guild na tinatawag na Master ng Packhorse. Ang pamumuhunan na ito ay nagkakahalaga sa akin ng natitirang $3,000 na mayroon ako. Ayon sa aking orihinal na setting, ang tagapagtatag ng guild na ito ay isang djinn na naglalaro ng isang mahalagang papel sa nobela. Siyempre, ang focus ko ay kung maaari ba silang maging publiko sa hinaharap. Sa isang sandali, ang master ng Packhorse ay malupig ang Devil Nest sa X City. Pagkatapos nito ay matagumpay silang pupunta sa publiko at ang kanilang halaga ay mag-skyrocket. Matapos maghanap, wala akong nakitang iba pang mga guild upang mamuhunan, marahil dahil sa kakulangan ng pampublikong impormasyon. Tila maghanap ako sa violet na piging ng madilim na web. Naaalala ang setting ng madilim na web, hindi ko maiwasang maalala ang isang pangunahing koponan ng antagonist mula sa kalaunan sa kwento, ang mahiwagang samahan na tinawag na Chameleon Troop. Ang pagkakakilanlan ng bawat miyembro ay isang misteryo, na kilala lamang sa akin bilang may akda. Bagaman ang mga tropa ng Chameleon ay antagonist, lumalaban sila sa mga djinns, kaya kung mayroong isang pagkakataon na kumonekta sa kanila, maaari silang maging isang malakas na kaalyado sa pagtanggal ng Chejinhyun. Ayon sa orihinal na storyline, mayroon pa ring isang lugar na bukas sa Chameleon Troop, at dapat silang magsimulang kumilos sa lalong madaling panahon. Tulad ng malapit na akong magpatuloy sa pagsuri sa mga setting, biglang naging madilim ang aking computer, na labis akong nababalisa. Sa aking isip, ang computer ngayon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na mahalaga para sa aking pagbabalik. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng ilang paghihintay, ang computer sa wakas ay naiilawan muli, isang buwan na ang lumipas, at ang mga pag-andar ng laptop ay kasalukuyang nag-a-update. Samantala, si Yuliana at Shin Jong-hak ay tila naghihintay para sa isang tao. Orihinal na mayroon silang isang pangkat na tinawag na Noble Society at nagpaplano ng isang pagtitipon ngayon. Nang makita na naiinis si Shin Jong-hak sa mga pagtitipon, tinanong siya ni Yuliana na dalhin ito. Di nagtagal, ang pintuan ng restoran ay sa wakas ay itinulak ng bukas, at ang taong dumating ay si Chenayon. Nakakakita sa kanya, agad na lumiwanag si Shin Jong-hak, na hindi nagpapakita ng tanda ng kawalan ng tiyaga. Gayunpaman, kung ihahambing sa kanyang sigasig at pag-aalala tungkol sa kanyang pag-ospital, nadama ni Chenayon na labis siyang naguguluhan. Ang pagdinig ng dalawa ay patuloy na nakikipag-chat, si Yuliana ay mukhang madilim sa tabi nila. Hindi nagtagal ay sinimulan nila ang kanilang talakayan para sa ngayon, ngunit sa panahon nito, biglang dinala ako ni Chenayon. Nakikita ito, nagulat si Yuliana, bakit gusto niyang malaman ang tungkol sa taong ito. Kaagad, hindi pinigilan ni Chenayon at isinalaysay ang insidente sa museo. Natagpuan niya ito na lubos na hinala na sinira ko ang braso ni Jean na may isang handgun lamang sa pagsasanay, naganap na naiiba sa aking pagganap sa paaralan. Sa sandaling iyon, naalala ni Chenayon na si Yuliana ay nasa parehong pangkat na katulad ko, kaya tinanong niya kung alam ni Yuliana ang tungkol sa aking sitwasyon. Sinisiyasat ako ni Yuliana, ngunit alam lamang niya ang tungkol sa aking background mula sa ulila at ang utang na 300,000. Ang paghahambing nito sa sinabi ni Chenayon, napagtanto niya na dapat kong itago ang aking tunay na lakas, ngunit sinabi pa rin ni Yuliana na walang halaga na napansin. Biglang iminungkahi ni Chenayon na si Kim Ha-jan ay maaaring maging isang djinn na pinatahimik ang iba. Pagkatapos ay tinanggal ni Yuliana ang kanyang hula. Tinanong ni Shin Jong-hak si Chenayon kung hindi niya Jin Asto si Kim Ha-jan, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naisip ni Chenayon ang sinabi ko at pagkatapos ay sinabi, sa katunayan, masasabi iyon. Habang tinatalakay nila, nakumpleto din ng aking computer ang pag-update nito. Ang susunod na segundo, ang ilaw na inilabas ng computer ay naging mahirap para sa akin na buksan ang aking mga mata. Nang kumupas ang ilaw, bigla akong nakaramdam ng isang matalim na sakit sa aking braso, at pagkatapos noon, ang aking kaliwang manggas ay nababad na ng dugo. Isang mensahe pagkatapos ay lumitaw sa computer, na nagpapalam sa akin na nakakuha ako ng isang stigma, isa sa mga kapangyarihan ng tagalikha, na sinamahan ng isang baha ng impormasyon sa aking isip.